Naku, ayos lang po. Sandali kaming natahimik at dahil nga wala akong ibang pwedeng itanong, ay hinintay ko na lamang si nanay na mauna. Ay nga pala, kumusta kayo ni Lucas? Nasaan siya? Nasa trabaho ba? Saad ni nanay na ikinatahimik ko. Naramdaman ko naman ang kakaibang bigat sa dibdib ko nang maalala kong kasalukuyang sitwasyon namin ni Lucas. Akala ko'y pagkatapos ng pag-uusap namin yun ni Lucas ay maayos ng lahat. Pero hindi pala. Nagkakamali ako. Parang mas lumala pa nga ata dahil kinaumagahan na yun ay maaga siyang umalis at nag-iwan lamang siya ng sulat sa bawat lamesa nitong bahay. At sinabing may kailangan daw siyang atenan na meeting. Pero sa katunayan ay hindi talaga ako kumbinsido sa naging rason niya. Ewan ko. Siguro ay dahil na rin sa biglang pagkaayaw nitong pahiramin ako ng cellphone niya. Nababahala ako sa inaakto niya ngayon. Katulad na lamang kahapon. Naliligo siya sa banyo at panay tunog naman ang cellphone niya. Kaya dahil sa akala kong importante yun kaya napagpasyahan kong sagutin ang tawag sa pangalang Mr. Santos. Sakto namang kakalabas lang niya ng kwarto. Kaya hindi ko agad napindot at nabawi niya agad. Napansin ko pa nga ang kaunting galit sa boses nito. Ayoko mang isipin ay pakiramdam ko may itinatago siya sa akin. At gusto kong isipin ang sinabi sa akin ni Gwen noong mga nakaraang araw. Pero hindi ko maiwasang isipin ang kaisa-isang bagay na pumapasok sa isip ko. Buhat ng naging karanasan ko noon. Paano kung may babae siya? Althea, nak, nandyan ka pa ba? Nagbalik ako sa realidad nang tawagin ako ni nanay. Binura ko na lang muna sa isipan kong mga bagay na yon. At puwersang nginitian si nanay. Nay, opo, nandito pa po ako. Pasensya na po, mahina po yata ang signal dito. Palusot ko na lamang. Naku, ganun ba? Naku, sayang naman at gusto ko pa sanang kausapin ang apo ko. Saad ni nanay. Halata sa boses niyang pagkadismaya. Nay, ganito na lang po. Tatawag po ako mamaya pagkatapos ng klase ni Feli. Gusto ka rin kasing makita nitong bata. Ay hala, sige. Sige anak. Mamaya na lamang. At doon na nga nagtapos ang pag-uusap namin ni nanay. Napabuntong hininga na lamang ako bago ko tuluyang binaba ang cellphone ko para i-check ang niluto kong pagkain. Hindi ko talaga maiwasang malungkot kaya naapektuhan ang araw-araw kong gawain. Kapag naman sinusubukan kong mag-open up kay Lucas, ay umiiwas agad siya. Alam kong hindi lang yun basta problema. 11:45 a.m. noong saglit na namahinga sina Feli sa discussion nila, kaya pinapunta ko na sila agad dito sa kusina para kumain. Nagluto lang ako ng meriendang swak lang sa pangtatluhang tao, kaya sa tingin ko naman ay nabusog sila. Pagkatapos na yun ay bumalik na ulit sila sa sala para ipagpatuloy ang pag-aaral. Ako naman ay naiwan lamang dito sa kusina, kaya dali-dali ko nang niligpit ang mga pinagkainan. At saglit akong lumabas at nagtungo sa likod bahay para sana magpahangin habang hinihintay silang matapos. Pabagsak akong umupo sa upuang naroon at tinitigan ng tanawin sa aking harap. Ngumuso ako nang makaramdam ako ng panunubig ng mga mata ko dahil sa kabiguang nararamdaman ko ngayon. At dahil wala naman akong ni isang kasama rito, hinayaan ko na lamang na kumawala ang mga luhang nagbabadyang tumulo sa mga mata ko. Ngayon lang ako nagkakabakante na gawin ito dahil parating abala ako sa coffee shop o di kaya'y binabantayan ko si Feli sa kanyang pag-aaral. Paghapon naman ay nakakauwi na ng bahay ang mag-ama kaya ngayon lang ang pwedeng umiyak ako rito. Hindi ko lang kasi mapigilan ang sama ng loob ko. Hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko kung bakit. Kung tama naman ang iniisip kong naulit na naman ang dating problema namin ni Lucas. Bakit? Ginawa ko naman ang lahat Naging mabuting asawa ako sa kanya. I always put him as well as the children on my top priority list. Hindi ako nawawala ng oras na kausapin niya. Kaya bakit? Ano ba talaga ang kulang sa akin na nakikita niya sa iba? Naalala ko tuloy ang pangyayaring yun noon. Bandang 6:00 na ng hapon nang marinig kong pagbusina ng kotse ni Lucas sa labas. Kaya dali-dali akong tumayo galing sa inuupuan ko para puntahan siya. Naku, ang dami-dami ko pa naman kasing gustong ikwento sa kanya. Dahil kanina nagawa kong lutuin ang paborito niyang pambanyagang pagkain na kahit pangalan ay hindi ko mabigkas. Wala kasi akong ibang magawa kaya naisipan kong gumawa niyon at mag-search sa YouTube. Galing dito ay naaninag ko na ang asawa kong tila ba'y pagod na lumabas ng kotse habang niluluwagan ang suot niyang necktie. Sumilay ang natutuwang ngiti sa mga labi ko at patakbong lumapit sa kanya ng direksyon. Honey!
I called and so he drifted his gaze to mine. Sinalubong ko ito ng isang masuyong halik sa kanyang mga labi. I was expecting for him to respond, but then I was wrong. Kaya inisip ko na baka pagod na pagod lang siya sa trabaho niya kaya ganoon. Pero ang mas ikinagulat ko ay ang kasunod nitong ginawa, na minsan hindi niya pa nagawa. Naramdaman ko na lang ang kamay nitong pasimple akong itinulak palayo sa kanya, habang ang ulo niya na may pasimpleng umiwas sa aking muka, matapos ko itong halikan. Natigilan ako. Maya-maya pa'y tumingin ito sa akin at inabot sa akin ang dala niyang attache case. I'm tired. Iyon lamang ang sinabi niya. Sa oras na kinuha ko sa kanyang kamay ang gamit niya ay basta niya na lang akong iniwan doon mag-isa. Pero dahil nga ayaw kong mag-overthink ay inalis ko na lang din kaagad ang mga isiping biglang dumapo sa isipan ko. At binalik na lang din ulit ang ngiti sa mga labi ko, habang nagmamadaling sinundan ng asawa ko. 3 buwan pa naman akong buntis, kaya hindi pa gaanong malaki ang tiyan ko. At katulad ng nakagawian ko, hinubad ko ang tuksido ni Lucas na ngayon bagsak na nakaupo sa sopa. Sobrang gulo pa ng buhok niya, at nakapikit na ang mga mata niya. Han, I prepared something for you to eat. Paniguradong magugustuhan mo to, I said excitedly. Althea, I'm too tired. Ikaw na lang kumain o bukas na lang natin yan kainin. Kumain na rin ako sa labas bago ako umuwi, he said. My smile faded in disappointment. What happened? This is the first time he called me with my name. What's wrong with him? Kahapon pa siya ganito at akala ko'y pagod lang siya sa trabaho kasi sabi niya nagka-aberya raw ang kumpanya. But what happened now? I think this treatment of him is getting worse day by day. At yan ang kinakatakutan ko. Dahil ba sa kumpanya at negosyo kaya nawawalan na siya ng oras sa akin? And as what I expected, he was getting worse as days passed by. Unti-unti na siyang lumalayo sa akin. Na pati pag-uwi sa bahay ay naabutan na siya ng 10:00 ng gabi. Nakakaamoy din ako ng alak sa hininga niya. At sa tuwing kinakausap ko siya ay singhal lang ang natatanggap ko sa kanya. Iyon na nga ata ang pinakamasakit. Nakaranas ako ng matinding depression at anxiety attacks na sa tuwing hating gabi ay nagigising akong mag-isa lamang ako sa kwarto at doon ay hindi ko na kayang bumalik pa sa pagkatulog at iiyak na lang ako buong magdamag. Oo, ganoon kahirap. Pinunasan kong mga luhang nagsiunahan na pala sa mga pisngi ko. God, I wanted to forget what happened back then. Gusto ko nang ibaon ang lahat ng yun sa limot. But being in this situation now, hindi ko mapigilang lamunin ako ng takot sa mga posibilidad na pumapasok sa isipan ko. I sighed. I controlled myself and comforted myself as well. Heto na naman ako. I felt alone. I'm scared. Gusto kong magalit sa sarili ko dahil sinisigurado na ni Lucas at ipinangako niyang hinding-hindi na niya uulitin yon. And I can sense that sincereness through his eyes and even his actions. And above all, I also have my kids beside me that gave me strength. And with that, I felt somehow relieved by my self-comfort. At dahil ayaw ko nang isipin at saktan ulit ang sarili ko, ay umalis na kaagad ako sa lugar na yon. At pinuntahan sina Feli at Teacher Jenny para panoorin silang dalawang masayang nagle-lesson. Grabe, Miss Althea. I am very amazed with Feli by her performance. Sometimes I get to hear her murmuring some words that I actually can understand, Jenny said proudly. Yes, Feli really can talk, but she doesn't know how to speak words dahil nga sa kanyang kondisyon, kaya naapektuhan ang pananalita ng anak ko. Yes, even I too is impressed and proud with her intelligence, miss. Thank you, sagot ko rito. By simply watching them, I can feel how Feli was determined to learn. Yes, I noticed too that she was trying to imitate what Jenny spoke. Sa bawat pagbuka ng bibig ng teacher niya, sinusundan niya yun at maya-maya gagayahin. It was really past 3 when Teacher Jenny decided to leave. Naiwan kami ni Feli sa loob. But then she instantly fell asleep while playing with my phone. Sakto naman pagkatapos ko itong bihisan at ilagay sa higaan niya ay narinig ko ang kotse sa ibaba. Senyalis na nakauwi na ang mag-ama. Hindi nga ako nagkamali dahil sa pagtapak ko pa lang sa huling baitang ng hagdan ay narinig ko na agad ang masayang boses ni Matt na sumalubong sa akin. Kasunod naman sa kanya si Lucas na lumapit din sa akin para halikan ako sa aking pisngi. I stared at him as he was busy putting all his things on the sofa. He looked devastated by how he looked. But whenever Matt talks to him, nag-iiba rin kaagad siya. Pero sa tuwing ako ang kumakausap sa kanya, halata pa rin sa mukha niyang kakaibang aura na pamilyar sa akin. Hinintay ko na lamang silang makapagbihis kaya tahimik lang akong naghanda ng makakain.
Afterwards, I called them to eat. Ginising ko na lang din si Feli dahil wala pa itong kain at baka gutumin pa ang anak ko. And the rest was just like our usual dinner. This time, kami lang ang maingay at si Lucas ay hindi gaanong nakikisabay. Kaya pagkatapos namin kumain ay pinauna ko na nga ang mga bata sa itaas. Lucas even helped me wash the dishes. But we were so silent. Kaya nang matapos na kami sa paghugas ay nakita ko itong mukhang papaalis na ng kusina. At dahil nga ayaw mo palagay ng sistema ko ay mabilis ko itong hinabol at hinawakan ng kanyang kamay. Lucas! I called. "Hon, what's wrong?" He asked. Kahit papaano ay naibsan ang bigat ng loob ko nang marinig ko ang tawag nito sa akin. I stared at him for seconds, trying to think how will I start everything that he cannot deny. "I've been anxious for days by how you act. Akala ko ay maayos na tayo nung nakaraang gabi nang sinabi mong maliit na problema lang sa kumpanya mo ang nangyari. But the way how you consistently showed me that kind of act, I think I'm not convinced," I said. Napansin kong pagkunot ng noo nito at nagpakawala ng malalim na hininga. "Althea, believe me, I am telling the truth," he said. But I shook my head. "Not this time, Lucas. After you even don't allow me to open your phone?" Maanghang kong tanong. Napatigil ito sa sinabi ko at halata sa mukha nitong pagkagulo. "What are you talking about?" he asked. "I'm sorry, Lucas, but I just wanted to clarify things. May babae ka ba?" I asked that made his eyes grow wider. "What? No, of course no." Pasigaw nitong sagot, kaya napapitlag ako sa gulat. Dahilan upang bumilis ang pagtambol ng puso ko. "But why are you acting like that all of a sudden? I already asked you many times, yet you only gave me such small answers," I shouted back. All of a sudden, I felt a sudden urge to shout, caused by the frustration I felt since the day he became like this. Nakita ko itong napahilamos sa kanyang muka at nakapamewang na para bang may pinipigilan. "Althea, look, wala akong ibang babae. And I hope that alone will convince you," he said calmly. But then I laughed. "Lucas, I'm sorry but I can't help but to overthink. Look, you already made this back then. And I was just scared that you might repeat it and the kids will get involved this time." Hindi ko na alam ang mga pinagsasabi ko, ang mga lumalabas sa bibig ko. Hindi ko na kontrolado ang isip ko dahil sa sobrang pagdaramdam ko. But at the end, I just regret what I have said. Natahimik ito sa sinabi ko. At maya-maya ay nag-angat ng tingin sa akin. I can see nothing but pain. Mas lalo lang bumibigat ang kanyang paghinga. Na kahit ako'y hindi rin makapagsalita. Maya-maya pa'y umiling ito. "All this time you were just thinking about that? You didn't trust me that much, Althea," he said, full of pain. I gulped. I wanted to say sorry but then I cannot utter even a single word. Seconds passed. I saw how a teardrop fell from his eyes. I gasped. "All I was just asking is for you to believe me. Was my promises not enough? Althea, what am I doing right now is just for you, for our kids, for our family." Na kahit sandali ay hindi sumagi sa isip ko ang mga binibintang mo. Kung alam mo lang kung gaano kasakit ang marinig ang mga yon galing pa mismo sa'yo. He said as his tears are continuously dripping all over his face. Walang ni kahit anong naging reaksyon ang lumabas sa katawan ko. I was crying inside. My heart was breaking inside watching him. Pakiramdam ko ay mawawalan ako ng lakas at maya-maya ay babagsak ako. "But I want to tell you that I am not doing anything wrong, but the best for you and our children. And I don't want to tell you everything in detail. Please let me excuse myself," he said and left me. Doon lang yata tuluyan nagsilabasan ng nagtatagong sakit kong kaya't pabagsak akong napaupo sa sahig at doon ay umiyak ako. "Lucas! Lucas! Mga anak! Nasaan kayo?" Paulit-ulit kong sigaw hanggang sa tuluyan ng sumuko ang boses ko. Patuloy pa rin ako sa paglalakad sa kawalan. Wala akong makita ni isa. Nasa kadiliman ako at tila ba'y isa akong bulag. "Matthew! Feli! Lucas!" I called again for the last time
Until finally I felt the tears in my eyes started to roll down on my cheeks. I can't see anything. Nasaan ba ako? Please, wag niyo akong iwan. I pleaded and then that, I lost all strength as my body fell down. Oh God, what's happening? I just cried my heart out. I even can hardly breathe caused by such fear I am feeling right now. Mommy! Naimulat ko ang mga mata ko nang marinig ko ang boses ng anak kong si Matt na nagpagising ng diwa ko. Mabilis kong naimulat ang mga mata ko at bumungad sa akin ang dalawang mga anak kong nakadungaw sa akin. Pabalikwas akong bumangon at dali-dali silang niyakap ng mahigpit. Mommy, what's wrong? Are you crying? My son asked between our hugs. I shook my head without talking anything. I kissed both of their foreheads and quickly wiped all my tears away. Me, are you okay? Matt again asked. I just gave him a smile and I nodded my head. Yes, baby. Mommy is fine. Then why are you crying? He added. Mommy was just having a nightmare, baby, I answered. A nightmare? No, please, not my kids. I already dreamt about this. Please, God, don't let my family ruin this time. He just held my cheeks and caressed it gently. And so Pele looked like she understood what his brother did, that she followed his act. Hush now, Mommy. That was just a bad dream. My son tried to comfort me. Napangiti naman ako sa inakto ng anak ko at hinalikan ulit ang kanilang mga pisngi. Thank you, baby. And good morning. Saad ko na lamang. Good morning, Mommy. They both greeted. My son was right. Panaginip lang yon, Althea. Huwag kang matakot doon. It might just because you were overthinking last night. That's why you dreamt about it again. Later on, I noticed something that I felt was lacking. Hinanap ng mga mata ko si Lucas sa tabi ko. Ngunit wala na pala ito rito. Where is he? Saan si daddy nyo? I asked Matt. Daddy woke up super early po and he left the house po because he needed to do something so really important po. My son answered. I stopped when suddenly, what happened last night came inside my mind. I did told him anything without even thinking first. I hurt him. Galit ba siya sa akin? Saan siya pupunta? Sabado ngayon, di ba? Bakit siya papasok? Hindi na lamang ulit ako nagtanong sa anak ko at pinauna na lamang sila sa ibaba dahil magmumumug pa ako. Pagkababa ko ay naroon sa salang dalawa at naglalaro. Nagtungo ako ng kusina maya-maya dahil nakita kong 6:00 na pala. Pero pagdating ko sa kusina ay laking gulat ko na lang nang makitang may mga ulam na palang nakahain sa hapagkainan. Nang tanungin ko ang mga bata ay sinabi nilang si Lucas raw ang nagluto niyon bago siya umalis. Hindi ko maiwasang mainis sa sarili ko. Gusto ko siyang makausap at nang makahingi ako ng tawad sa mga nasabi ko sa kanya kagabi. I am not yet sure if his problem was really because of the company. But one thing's for sure. I mistakenly accused him of something that he will never do after he promised to me. Hindi ko na lang muna yun inisip at tinawag na muna ang mga bata para kumain ng almusal. I tried my best not to look problematic in front of my kids and thankfully I succeeded. Afterwards, I told them to go upstairs and take a bath. Sinunod nila ako kaya naiwan akong mag-isa rito sa sala. I kept on holding my phone, continuously golfing, nervously playing with my fingers. I tried to dial his number several times pero hindi niya ako sinasagot ni kahit sandali. Now my heart is beating so hard that I felt it would come out from my chest any minute. I was preoccupied for hours. I just let the kids do whatever they wanted to. Kaya kanina na ilang oras kaming nasa likod bahay dahil gusto raw nilang maligo sa swimming pool. Gusto pa nga nilang sumali ako ngunit ginamit ko na lang bilang palusot ang sakit ng ulo para makumbinsi ko sila. 12:00 na nang tuluyan ko na silang pinaahon dahil medyo masakit na sa balat ang init. Pinagbihis ko na sila at hinandaan ulit ng merienda. Sinabihan ko rin silang maglakad kami mamayang 2:00. Bibisita lang kami sa anak ni na Sharon para hindi sila mabagot sa bahay. Gusto ko man siyang sundan sa kumpanya. At nang makausap ko siya at hihingi ako ng tawad, ayaw naman akong sagutin ni Lucas. Kaya siguro hihintayin ko na lamang muna siyang lumamig ang kanyang ulo bago ko siya kakausapin mamaya. Sana nga hindi siya galit sa akin. Sana nga.